Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Makakasama nyo na naman sa loob po ng isang oras. At syempre kasama rin po natin ang ating mga masisipag na mga issue balita patrollers na patuloy po sa pagkalap ng mga balita para maihatid sa atin mga ka-issue. Kaya good morning, good morning. Yung mga nakabaluktot pa, bangon-bangon po. Pero kung ayaw nyo naman bumangon okay lang yun. Basta tayo inakikinig sa ating palatuntunang issue balita. Ayan. At dito lamang po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Welcome po sa ating issue balita Saturday edition. Ngayon po ay araw na naman ng Sabado. April 24 na po tayo, 2021. Siyempre, mas marami pa pong mga balita. Marami po tayong mga balita at mga impormasyon ngayong araw na ito. At siyempre, ang ating pong bisita ngayong araw na ito, siyempre mula po sa First Maneuver Platoon, walang iba kundi si Police Lieutenant Lisandro Flores, ang platoon leader po ng First Maneuver Platoon, sa ilalim po ng First Laguna Provincial Mobile Force Company. At siyempre sa pamumuno naman po ni Police Lieutenant Colonel Rafael Torres. Yan, mga action man po yan, At siyempre, siya po yung Force Commander, Kaya good morning po sa ating mga kasamang Advisory Councils. At siyempre, umating kabong mga balita mula sa ating mga issue balita patrollers. Sa ating issue balita patrol number 5, Len Domingo. At sa ating issue balita patrol number 11, Walter San Antonio. Sa ating issue balita patrol number 7, Joel Abrera. Para po sa updates ng mga pangunahing bilihin, presyo po yan sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin mula po sa Los Baños, Laguna. At syempre, bago tayo magtapos mamaya, mapapakinggan po natin ang mensahe mula po kay Pastor Renante Villanueva. Okay mga kaisyo, narito na po ang ulo ng ating mga napapanahon at mga nagbabagang balita sa araw na ito. Araw po ng Sabado, ika-24 sa buwan ng Abril 2021. General Community Quarantine. Sa Mayo, posible po kung itataas ang COVID-19 beach. At sa Tondo, Manila, mga kaisyo, isang lalaki po ang nasagasaan ng train. $65 million ilalabas para po sa 1,000 contact tracers sa National Capital Region. COVID-19 cases sa Pilipinas tumataas po at malapit na sa 980,000. Yan po ang ating mga balita ngayong araw na ito, mga ka-issue. At siyempre, ang kumpletong detalye ng mga balitang yan ay ihahatid natin. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga ka-isyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friends ng Brake Banding and Clutch Relining niya.
matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Princeton Brake Banding and Clutch Relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Princeton Brake Banding and Clutch Relining. Kaya tandaan, Princeton Brake Banding and Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay. Mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At syempre dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. At ngayon mga kaisyo, narito na po ang ulo ng ating mga balita. At syempre, ihatid na rin po natin ang mga kompletong detalye ng mga maiinit na balita ngayong araw na ito. GCQ po, General Community Quarantine sa Mayo, posible kung itataas ang COVID-19 beds. Maaari na po umanong maibaba sa General Community Quarantine. O yung gagaan na uli ang NCR Plus sa buwan ng Mayo. Kung, ayan may pasubali, kung madaragdagan ang COVID-19 beds sa mga paggamutan mga kaisyo para po sa mga malulubha ang mga kalagayan. Sinabi po ni DTR, sinabi po ni DTI Secretary Ramon Lopez na umasa na maibaba po, siya po umaasa na maibaba sa General Community Quarantine umpisa po ngayong Mayo, Ngunit, yan, may pasubali. Ngunit kung ito ay mariresolba ng pamahalaan ang mataas na occupancy rates. Siyempre, ng mga intensive care units po, ito po yung mga ICU. Kasabay po ng mga epektibong contract tracing. Sabi po niya, but if we need more time for that, assuming cases are still up, of course, hindi po pwedeng basta ka lang General Community Quarantine on May 1. Yan po ang pagbabalanse natin, sabi po niya. At pag nasolve na natin ang nasabing problema, posible po Mayo 1, if not May 15. Yan. Ibig sabihin, mas mapapaaga po yung po pwedeng maging General Community Quarantine na gagawin sa NCR Plus. Ayon po kay Lopez, una nang sinabi ng National Economic Development Authority o NEDA na umabot na po sa 83.3 bilyong kita ang nawala sa mga residente ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite at kasama po ang Laguna sa loob po ng 2 linggo sa ilalim po ng Enhanced Community Quarantine. Kaya alam niyo naman mga kaisyo, malaking kawalan po sa ating ekonomiya yan. At hindi lang po ekonomiya. Hello po, ma'am. Hindi lang po ekonomiya mga kaisyo.
siyempre, nawala rin po ang mga kita. Nawala din po ang kita ng ating mga kababayan sa ating katulad po nito sa mga NCR Plus, ano? Kaya siyempre, kailangan po talaga na makarecover tayo, ano? Okay. So malaking bagay po na kung sakali ay makarecover po ang ating mga lalawigan, ano? 'Yon, inuulit po natin ang nakasama po sa nawalan po na mga kita, no? Sa 83.3 billion kita ang nawala sa mga residente ng Metro Manila, lalawigan po ng Rizal, lalawigan po ng Bulacan, Cavite, at kasama po ang lalawigan ng Laguna. Ayan. Malaking bagay po at malaking kawalan sa ating pong ekonomiya at siyempre sa pang-araw-araw na gastos ng ating mga kababayan. Ano? Samantala mga kaisyo, isang lalaki po ang nasawi. Makaraang masagasaan ng train ng Philippine National Railways o PNR nang tumawid ng ito po tumawid ng alanganin sa release ng train sa Tondo, Maynila kahapon po ng madaling araw. Kinilala po ang biktima na siya Walter Orbisi. Ito po, 36 years old, residente po ng Tondo, Maynila. Sa inisyal po na ulat ng Jose Abad Santos Police Precinct 7 o Presinto 7 ng Manila Police District, dakong alas 4:20 po ng madaling araw nang maganap ang insidente sa PNR o yung pong sa Philippine National Railways sa may Hermosa Street sa Tondo, Maynila. Alam nyo, kahit daw po paparating na ang train, biglaan tumawid pa rin ang biktima dahilan para po matumbok siya at makaladkad. Dahil po hindi siyempre wala na pong nakapigil, ano? Dahil po sa tindi ng pinsalang natamo, agad pong nasawi ang biktima at hindi na po naisugod ng mga residente sa pagamutan. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya sa insidente at inaalam po kung sinadya ba ng biktima na magpasagasa o aksidente lang talaga ang pangyayari. Mga kaisyo, marami pa po mga balita at mga impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang po ang isa pang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng crabgrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang isyu balita. At syempre, dito lamang po yan sa J101.5, Big
Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo ha. At narito pa po ang ilang pang mga kumpletong detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-24 sa buwan ng Abril 2021. Samantala mga kaisyo, nagpalabas po ng dagdag na 65 milyong pundo ang Department of Labor and Employment, o ito po yung DOLE para po makapag-hire ng karagdagang 1,000 contact tracer ang mga lokal na pamahalaan, particular po sa National Capital Region o NCR. Sabi po, the local governments through their respective Public Employment Service Office, o yun po yung piso mga kaisyo, can boost their contact tracing with additional funding of 1,000 more contract tracers. Pahayag po ni Labor Secretary Silvestre Billo. Manggagaling po ang pundo sa tulong pangkabuhayan, o ito po yung panghanap buhay, ano? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, mga kaisyo. Yung po yung tinatawag na TUPAD program na naglabas ng kabuuang 295 million para po para po tustusan ang halos 6,000 contract tracers. Ito po yung contact tracers na idinagdag mga kaisyo. Ang TUPAD ay ang programa ng DOLE para mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga nasa informal sector na nawalan po ng pagkakakitaan ngayong pandemya. Nitong Abril 22, mga kaisyo, ay nasa higit 10,000 na aplikasyon para po sa contact tracers ang natanggap ng mga lokal na pamahalaan. At yan po yung mga kaisyo, yan po yung kaugnay doon sa pagdadagdag ng mga contact tracer. At sa ibang balita naman mga kaisyo, katulad po nito, COVID-19 cases sa Pilipinas gumagapang na po at tumataas na at malapit na po sa 980,000. Nakapagtala po ang Department of Health o DOH ng 800 ito po, nagkaroon po ng 8,719 na bagong infection and coronavirus disease noong Biyernes, kung saan po kaya nagkaroon na po ng total na nasa 979,740. Yun po yung total, Yan na po yung kabuuhan ng nahawahan ng nasabing coronavirus disease dito po sa ating bansa. Batay po sa mga bagong nakalap na datos ng Kagawaran ng Kalusugan, narito po ang mga bagong pasok na datos para sa araw na ito. Ayon po kay Domingo, magandang iwasan muna ang mga may high blood doon, na uminom ng kape bago po bakunahan o bago magpabakuna mga kaisyo laban po sa COVID-19. Lalo na daw po na nakakataas ng heart rate at
blood pressure ang nasabing kape, no? Kaya pinapayuhan po na kung kayo po ay medyo mataas, kumbaga, kung kayo po ay high blood, ay huwag po munang iinom ng kape, ho, bago kayo ay magpa-injeksyon ng itong vaccine natin, ha? Laban po sa COVID-19. Anya, karaniwan daw po na kasing nagkakaroon ng side effect sa corona vaccine ng Sinovac ang pagtaas ng presyon, kung kaya't naglabas po ng guidelines ang Philippine Heart Association patungkol po sa usaping ito, mga kaisyo. Kumpara po sa ibang mga bansa, sa Association of Southeast Asian Nation, ay pumangatlo po ngayon ang Pilipinas pagdating po sa total vaccine supply, ayon po kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Sa gitna po ng papalalang krisis ng pandemya sa bansa, ay pinaalala naman po ni Senator Grace Poe sa gobyerno na hindi na po pwedeng pag-antayin ng matagal ang mga ospital para po sa mga reimbursements mula po sa Philippine Health Insurance Corporation. O yun po yung ating PhilHealth, mga kaito. At sa taya kasi ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, umaabot na po sa 26 hanggang 28 billion ang mga reimbursement applications sa Philippine Health Insurance Corporation. Yun po yung PhilHealth noong Disyembre 2020. Ang laki na, no? At umabot na po sa 143.44 million ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon po yan sa huling ulat ng World Health Organization. O ito po yung WHO. Kabilang po, yan po yung sa bilang po na yan, halos sa 3.1 million na po ang namatay. O kaya iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na dapat po ay talagang tayo ay nag-iingat, mga kaisyo, ho. Para po sa ganon, ligtas po tayo, ha. At syempre, lagi pong susundin natin yung mga health protocols ng ating mga tagapagpatupad, mga kaisyo. At ngayon, mga kaisyo, siyempre, antabayanan na po natin ang ating bisita ngayong araw na ito. At siyempre, makakausap po natin sa pamamagitan po ng telepono. Ang ating pong siyempre, ang ating pong bisita na si Police Lieutenant Lisandro Flores, mga kaisyo. At siyempre, ating pong aalamin kung ano po yung mga kaganapan at ano po yung updates para po doon sa kanyang platon, no? Sapagkat si Police Lieutenant Lisandro Flores po, mga kaisyo, siya po ang platoon leader ng 1st Maneuver Platoon. Sa ilalim po yan ng 1st Laguna Provincial Mobile Force Company. At siyempre, sa ilalim po ng pangkalahatan, no, ni Police Lieutenant Colonel Rafael Torres, na siya po namang Force Commander ng 1st Laguna Provincial Mobile Force Company. Kaya aalamin po natin
ang alam natin na bago ito si Teniente, ano? Si Teniente Flores. At okay, nasa linya na ba natin si Police Lieutenant Lisandro Flores? Sir, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Ayun. Sir, kumusta na po kayo? Okay naman po, sir. Okay naman po. Okay. Sir, ilang katanungan lang po, ano, at para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Siyempre, maganda po at alam po natin na sa ngayon po ang mga kapulisan ay talagang tuloy-tuloy ang kanilang pagsiservisyo, no? Sir, ilang araw na po kayo dito sa ating first maneuver platoon? Sir, kaka-assign ko lang po rito, sir. Okay. So, welcome po sa ating palatuntunang issue balita. Ito po si Dante Abrera, sir. Salamat po. Ayun. Sir, alamin lang po natin, kumusta po ang first maneuver platoon sa ngayon? Sawa ng Diyos po, sir. Okay naman po sa aming platoon po, sir. Okay. So, sir, ilan nga po yung bayan na nasasakupan ng first maneuver platoon? Bali po 7 bayan po. Okay. Malawak. First district po hanggang second district po. Ayun. So, malawak ang nasasakupan nyo, sir, ano? Opo. Ayun. Sir, kumusta po ang peace and order sa lugar na inyong nasasakupan? Wala pa po ba kayong na-encounter na mga problema pagdating po doon sa ilang araw ilang araw na po ba, sir? Linggo na po ba? Buwan o alam ko, sir, bago pa kayo, ano, sir? Sir, bago pa lang po. Wala pa po isang linggo, mga 3 araw pa lang po, sir. Ayun, sir. Sir, sa 3 araw, kumusta po? Medyo maaga pa, ano? Kumusta po ang, wala po ba kayong na-encounter na mga problema o mga na-encounter na mga naging pasaway sa inyong lugar, sir? Wala naman po sa ngayon. Okay naman po yung peace and order po natin. Okay. Sir, kumusta po naman yung inyong mga yung inyong pong mga projects at yung inyong pong mga ginagampanang tungkulin sa ating mga kababayan? Ano po ba yung mga proyekto nyo ngayon, sir? Sa amin po, yung sa ngayon, yung sa araw ng pandemya, meron po tayong sinasagawang yung project po ng PNP, yung libreng sakay. Kasi alam mo naman po natin, medyo mahirap ang transportasyon ngayon dahil sa mga quarantine po. Ayun. So, malaking bagay. Diyan po ba sa inyong nasasakupan, sir? Ano ba yung yung po bang libreng sakay na yan, sir? Hanggang dito sa sa mga syudad o doon po sa mga remote areas lang? Usually, sir, kung saan nang nasasakupan po namin, meron din po mga point-to-point na destination. Kung meron din po sa aming patrolling, kung meron po kaming napansin ng mga na-stranded o kailangan ng transportasyon, automatic po, tinutulungan na po namin kung saan sila pupunta. Sir, anong ginagamit yung sasakyan pagdating po doon sa ganyang, sa inyo pong pagsasagawa ng libreng sakay? Bali, sir, yung aming patrol po, mobile patrol po, sir. Mobile patrol, okay. Ilang mobile patrol po, sir, ang nagagamit nyo? Dito po sa amin nasasakupan, yung isa lang po ang namin dito, mobile. Okay. So, yun po yung ginagamit nyo, sir. Opo, Pero malaking bagay po yan na nagagawa natin. Opo. Dahil kahit papano, kung yung mga na-stranded nga naman, ay naihahatid doon sa kanilang mga paruroonan. Ano, sir? Opo. Dahil sa kakulangan ng ating mga public utility vehicles. Ano, sir? Opo. Okay. Sir, ang alam ko, ang ating pong mga maneuver platoons, simula sa 2nd, 3rd, at sa 4th, sila po ay nagkakaroon ng mga libreng gupit, yung mga ganon. Ginagawa rin po ba ninyo dyan sa first maneuver platon?
Yes, sir. Pero sa kasalukuyan, sir, medyo inihinto muna natin para makasunod muna tayo, sir, sa sa Health protocols. social distancing po kasi, Ayun, sir, tama. nasa panahon tayo ng pandemya. Ayun, correct sir. At kasi alam naman natin, pagka ginugupitan ng isang tao, hindi naman pwedeng may social distancing pa, no sir? Opo. Oo, kinakailangan medyo malapit ka talaga. Dikit ang Opo. gumugupit doon sa ginugupitan. Ayun, okay. Ayun. Kasi sir, kahit papaano, nakikita ko kasi sa Facebook, napakarami na rin na ang ginagawa nyo. At alam niyo sir, yung pinaltan nyo, napakasipag din nun eh. Si Sir Mogol. Tama po ba? Nandito po, sir. Nandito po rin po yung... Nandiyan pa rin po. yung- Nandiyan pa rin po siya. Opo. Okay. Opo. Malaking bagay. Alam niyo, napakasipag din po niya. At Opo. alam ko po, nakasinsipag din ninyo yan. Ay, salamat po. Iyon. Kaya maraming salamat po doon sa inyong mga aksyon at ginagampan ng tungkulin para sa ating mga kababayan. Ano? Ayun. Salamat po. Kumusta naman po yung ating anti-poverty campaign? Meron po ba kayong mga isinasagawa ngayon yan? Anti-poverty po. Opo, opo. Meron din po, nag-outreach program din po tayo sa barangay na nasasakupan natin na siyempre sa panahon ng pandemya, meron din po kaming mga binibigay na ayuda na manggagaling sa aming opisina po. Ayun. So yun ang medyo inaano namin para kahit pa paano makatulong din sa tambahin po, sir. Ayun. Okay. Yun. Kung sakali po ba, sir, ito po namang dito po sa ating paglaban sa coronavirus, ano naman po yung mga ginagawa nating aksyon para po sa ating mga kababayan? Bale po, sir, continuous po yung aming activity para mapaalalahanan yung taong bayan tungkol niya sa mga minimum health protocol standard po. Okay. Yung tamang pagsuot ng face mask, face shield, social distancing, saka yung pag-alcohol, paghugas ng kamay, para po ma-minimize natin yung pagkalat ng COVID-19. So, para po malabanan na rin po natin. Okay. Malaking bagay po yan, sir. Kasi alam niyo naman, lalo na po yung ating mga kapulisan, katulad nyo, naka-uniforme kayo. Yung iba kasi, sir, may mga katigasan ng ulo, ano? Kaya, oo. Sa ngayon ba, sir, wala pa kayong nahuhuli o mayroon po ba kayong mga nabigyan na ng mga, kumbaga, kaparusahan tungkol po doon sa mga suway at hindi pagsunod sa mga health protocols natin? Meron naman po mga papansin, nasisita. Tapos kung kung kailangan talaga na depende na lang po kami sa local government unit kung ano yung mga sasabi natin kapurusahan. Pwedeng matikitan o ano man para talagang masunod nila yung sinasabi natin na minimum health standard po. Ayun, okay. Kasi yung iba sir, naka-face mask nga, pero nasa baba naman, no? Oo nga po eh. Yung iba naka-face shield nga, nasa ulo naman. Ginagawa Opo, kasama rin po yun sa hindi lang naman po yung di pagsusuot. Kundi yung tamang pagsusuot ng face mask at face shield. Oo nga sir, at tamang pagsusuot, tama, okay. Yun po yung mga natin, mga pinatutupad na mga health protocols, sir? Opo. Okay. Sir, nasa inyo po ang pagkakataon para po bigyan ng babala o mensahe ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa inyong nasasakupan, sir. Go ahead po. Minsan lang po yung para malabanan po natin yung pandemya ngayon, tuloy lang po yung ating pagtutulungan, pagsunod dun sa ating batas tungkol sa minimum health protocol standard po natin, yung pagsusuot ng face mask, face shield. Okay, sir. Pagka naayos po natin at susunod naman sa pandemya ito, lahat naman po tayo makakalagpas dito sa pagsubok natin. Ayun, tama yan, sir. At baka sir, bago po tayo magpaalam, baka po may mga babatiin muna kayo.
Meron po, sir. Sige po. Go Gusto ahead lang po. po, sir, bumati ng mapagpalang araw at maligtas na araw sa mga pinuno po ng aming kapulisan. Lalo-lalo na po doon sa aming Chief NP, si Police General Debol Sinas, sa aming Regional Director, si Police Brigadier General Felipe Rivera Natividad. Sa aming pong Provincial Director po, si Police Colonel Serpin Fortuno Itali II. At sa aming pong matikas na Force Commander po, si Police Lieutenant Colonel Rafael Pagkalinawan Torres po. Isang ligtas na umaga po, sir. Okay. Yun na lang po ba, sir? Opo, yun lang po. Ayun. Sir, good luck po sa inyo, sir, ha? At alam ko Maraming bago. salamat po. Ayun, bago po kayo diyan, pero alam po naman namin na talagang kayo naman po ay talagang tuloy-tuloy na naglilingkod sa ating bayan, ano? At syempre, sir, maraming salamat doon sa inyo pong mensahe at syempre, kahit papano, alam po ng ating mga kababayan kung paano po tayo nagtatrabaho. At good luck po at ingat po kayo palagi dyan, sir. Maraming salamat po. Ingat din po sila. Okay. Maraming salamat. At magandang umaga po. Salamat po, sir. Okay. Mga kaisyo, narinig po natin ang tinig ni Police Lieutenant Flores, no? Ng 1st Maneuver Platoon, mga kaisyo, ho. Okay. So mga kaisyo, nais po nating ayun, tayo po ay natutuwa dahil kahit papano, alam po natin na ang ating mga kapulisan ay tuloy-tuloy po sa kanilang mga ginagampanan tungkulin, ano. At kahit papano, sila po ay hindi lamang sa peace and order, ano. May mga libreng sakay ang nangyayari na ginagawa nila. Kaya doon po sa ating mga kababayan, huwag po kayong maiilang, ho. Kasi yung iba, parang kumbaga, akala nila walang libreng sakay ang ating PNP, ang ating mga pulis. Kaya kung kayo po ay may problema, halimbawa, hindi kayo makasakay, huwag po kayong mag-atubili na pumara, ano? Kung saan po ang direksyon ng patrol. Sa tingin ko, siyempre, kung mga po libreng sakay, matutulungan po kayo ng ating mga kapulisan, ano? At siyempre, patuloy po sila sa paglilingkod sa ating mga kababayan, ano? At siguro kung wala lang po yung yung ating pandemic ngayon, talaga pong alam natin na simula po sa 1st Maneuver Platoon hanggang sa 4th Maneuver Platoon ay tuloy-tuloy po ang kanilang paglilingkod bayan para po sa yung mga public service po nila na paggugupit sa ating mga kababayan, no? At siyempre pag-ikot sa mga barangay, no? Pag-ikot sa mga barangay upang alamin ang mga problema, at kung ano yung mga panawagan ng ating mga nanunungkulan sa barangay. Inaalam po nila yan. Iniikot din po nila. Pinupuntahan din po nila ang mga iba't ibang panig ng kanilang nasasakupan para alamin po ang mga sitwasyon tungkol sa mga peace and order. Ayon. At siyempre, iniikutan din po nila yung mga establishments. No? Mga establishments po na siyempre, inaalam po nila kung kumusta ang sitwasyon at kalagayan ng mga kanilang nasasakupan. Kaya doon po sa ating mga kababayan, malaking bagay po na tayo po ay siyempre, tayo po ay pinaglilingkuran ng ating kapulisan. Ayun. Kasi alam naman natin nung una, ginagawa pong panakot ng ating mga magulang doon sa mga bata, yung pong mga pulis, no? Sa ngayon, hindi po nangyayari yan. Dahil sa ngayon ay ang ginagawa po ng mga kapulisan, inilalapit po nila ang kanilang mga sarili doon po sa ating mga kabataan,
Para sa ganon, wag pong maiilang. Hindi na po ngayon takot ang mga kabataan sa ating mga kapulisan dahil alam nila na ang mga kapulisan ay kakampi ng ating mga kababayan. Ayun. Hindi po katulad doon dati, no? Pag sinabing andyan ang pulis, sige. Pag hindi ka kumain, huhuli ka ng pulis. Kaya ang bata, natatakot, ano? Pero ngayon po, sana wag na natin gawin yon. Sabihin na lang natin na kaibigan po natin ng mga kapulisan, no? Para kahit papaano, hindi po natatakot ang ating mga anak sa mga kapulisan, okay? So malaking bagay po na nakakausap natin at na-interview natin ang mga kapulisan, ano? Okay. Doon naman po sa ating mga kababayan, kumusta na po kaya ang mga ayuda, no? Ng ating mga kababayan, ha? Alam natin, ang iba pong mga lugar sa ating kapuluan, lalong-lalo na po sa Laguna, no? Diyan po sa marami po tayong sumbong na natatanggap, ha? Na marami daw pong problema diyan po sa Kalawan, Laguna, ha? Kaya pakiusap doon po sa mga, lalong-lalo na po, simula sa mayor, ha? Siyempre, pag sinabing bayan ng Kalawan, ay siyempre, sa pamumuno po ng kagalang-galang at siyempre, ama ng bayan ng Kalawan. Siyempre, siya po yung, siya po yung dapat nating hinga ng tulong at siyempre, siya po nakakaalam sa mga problema ng ating mga kababayan. Ha? Kaya lang, medyo taliwas po doon ang ating nakukuhang impormasyon, ano? At taliwas po doon ang ating pong naririnig na mga balita para doon sa ating mga kababayan na anak ko po, ibig sabihin hindi po makatanggap ng tama yung ating mga kababayan diyan tungkol po sa ayuda. Kaya pinakamaganda ay sana naman po wag papayag ang mga konsihal, no? Kasi hindi lang naman po mayor ang dapat magpasya. Dapat nga po kinukonsulta din sa mga mamamayan, kung ano po yung nakakarami ang dapat na masunod, no? Halimbawa, katulad po ng pagbibigay ng ayuda, na nagiging issue po diyan sa Kalawan, dapat kinukonsulta muna ang ating mga kababayan. At the same time, kinukonsulta din po yung mga konsihal. At siyempre, may vice mayor yan, may mga konsihal ng bayan yan, may mga barangay captain yan. Tatanungin po muna sana natin kung ano ba ang mas dapat at ano ba ang mas kailangan ng ating mga kababayan. Ano? Ngayon, nagtatampo po kasi ang ating mga kababayan diyan sa Kalawan, Laguna, no? Sapagkat nabuo po sa pagpapasya ng mayor diyan, si Mayor Beres, na antemano, nagpasya po siya at siyempre, yung mga kasama niya na yun nga, bigas lang at saka yung mga dilata ang maipamigay. Sa totoo lang, kaya po nagre-react ang ating mga kababayan diyan sa Kalawan, Laguna, siyempre, kung ano daw po sana yung mga talagang dapat matanggap, yun ang gusto nilang matanggap. Ano? Dahil kapag pera nga naman ang natanggap nila, anuman yung number one na kanilang mga pangangailangan ay mabibili. Mabibili ng kanilang matatanggap na pera. No? Pero kapag nakatanggap po sila, ito po ay katulad ng bigas at doon po sa mga dilata, pero wala po silang perang natanggap, paano po yung mga number one nilang mga pangangailangan? Yun po yung kinakailangan na dapat ay Len Domingo. Okay. Mga kaisyo, may pag-uulat po. Tatanggap na po tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At siyempre, pag-uulat po ng ating mga issue balita patrollers
na siyempre tuloy-tuloy po sila sa pagkalap ng mga balita at mga impormasyon para po maihatid sa atin mga kaisyo. Ho. At mula po kay Len Domingo mga kaisyo, pagpapabakuna daw po sa mga may yung pong mga mga taga Tanawang Batangas. Alamin po natin ang kumpletong detalye sa kanyang pag-uulat. Issue Balita Report. Okay, mula po sa Tanawan, Batangas, may pag-uulat po ang ating Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo. Kaugnay po sa isa sa gawa, isa sa gawang pagbabakuna diyan. Yon. Okay, good morning sa iyo, Len. Good morning, sir. Yes, good morning. Kumusta ka na diyan? Ayun. Magandang umaga sa lahat. Bilang tugon sa patuloy na laban upang sugpuin ang banta ng COVID-19 sa mamamayan ng lungsod ng Tanawan na pinamumunuan ni Mayor Angeline Sweet Halili, sinimulan ang pagbabakunang Sinovac COVID-19 vaccine sa mga Tanawenyos kabilang sa priority eligible A3 group yung mga controlled comorbidities na may edad 18 hanggang 59 taong gulang noong nakaraang April 12 taong kasalukuyan sa Tanawan City Gymnasium 2 sa pamamagitan syempre ng kanilang City Health Office na pinangangasiwaan ni Dr. Adel S. Bautista. Magpapatuloy ang pagbabakuna sa naturang grupo na kinabibilangan ng may mga chronic diseases tulad ng respiratory diseases, hypertension, cardiovascular diseases, malignancy, diabetic mellitus, obesity, at chronic kidney diseases. Hanggang noong 15 ng Abril, dumating noong April 8 sa lungsod ang 2,835 dose ng Sinovac COVID-19 vaccine mula sa Department of Health. Kaya sa ngayon ay naging maganda ang kanilang coordination ng City Health Office sa kanilang mga nasasakupan sa pagbabakuna ng tinatawag nating Sinovac COVID-19 injection. Ayon mula dito sa labas ng himpilan, Issue Balita Patrol number 5 nag-uulat para sa K101.5 ang radyo na may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 5, Len Domingo, ang ating muse ng ating palatuntunang Issue Balita. Ayan, okay. Maraming salamat sa iyo, Len Domingo. Ingat ka dyan. Okay, mga kaisyo, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan at antabay po tayo, antabay po tayo sa iba pang mga pag-uulat ng ating mga Issue Balita Patrollers na patuloy po siyempre kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin, no? At antabayanan po natin ang ating Issue Balita Patrol number 12. Andyan pa rin po yan. At ang ating pong Issue Balita Patrol number 7, no? Sila po ay magsisipag-ulat para po alam natin, tulad po ng presyo ng mga bilihin. Mula po dyan sa palengke o pamilihan po ng Los Baños, Laguna, ay aalamin po natin yung mga pangunahing presyo ng mga bilihin. At siyempre, kaya Bolter San Antonio, ayudang national daw po na ipamahagi na dyan po sa lungsod ng Calamba City. At yun po yung natin, yun po yung mga aantabayanan po natin. At mamaya si Pastor Villanueva, mapapakinggan din po natin para sa kanyang spiritual message, ano? At siyempre, sa ngayon mga ka-issue kasi sa totoo lang, pinakamaganda po yung tayo po ay talagang kakapit sa Panginoon, ano? Pinakamaganda po na tayo po ay patuloy ang pananalangin, pagdarasal, para po sa ganon ay makaraos na po tayo sa ganitong krisis nating dinaranas. Ano? Ito po kasing pandemya talagang napakalaki po ng kawalan sa atin. Ano?
Lalong-lalo na po yung ating mga anak, yung mga bata. Sa ngayon po ay parang nawawala na sila ng karapatang maging bata, dahil hindi na sila makapamasyal, hindi na makalabas ng kanilang mga tahanan, hindi na makapaglaro sa labas. At siyempre, apektado rin po yung kanilang mga pag-aaral. Kaya, alam nyo, malaking bagay po na sana ay dapat po nating pagtulong-tulungan. Kaya doon po sa mga pagsunod, sa mga protocols na ipinaiiral ng ating pamahalaan o ng ating mga tagapagpatupad, ay sundin po natin, para sa ganon, may awa ang Diyos. Alamin po natin kung paano tayo makakabalik kaagad sa lalong madaling panahon doon po sa dati natin, yung normal po nating pamumuhay. Hindi po katulad nitong new normal natin na talaga namang hindi ka na makakilos ng maayos. Pangalawa, marami pa po tayong mga kababayan ang nawawalan ng trabaho. Ang ekonomiya natin bumabagsak. Kaya kinakailangan po ang tulong ng bawat isa. Tayo po, bawat Pilipino, tayo po ay magtulong-tulong para po sa ikagaganda at para po masolusyonan natin yung mga problemang yan. Dahil napakahirap po. Wala pong kahit papano hindi po talaga makakilos ng maayos ang ating mga kababayan. At siyempre, kung sakali, kailangan po talaga na pagtulong-tulungan po natin ang problemang ito para po sa ganon ay makaraos na po tayo. Naiinip na po talaga ang lahat, talagang kahapon nga po kasama ko si Ronda Balita, si parang Joel Kabaktulan. Lumuwas po kami ng Maynila at napakalinis po at kahit papano maganda sana dahil walang traffic. Kaya lang mararamdaman mo ang lungkot na kahit papano kung dati po ay bumper to bumper ang mga sasakyan sa Metro Manila, ngayon po ay halos napakaluwag. At dumaan din kami ng Divisoria. Pumunta po kami sa mga malls doon para po ma-monitor kung ano po ang sitwasyon sa Metro Manila. Ay nakakalungkot mga kaisyo sapagkat mangilan-ngilan po ang tao na makikita mo doon po sa ating mga narating kahapon. Kaya talagang tayo rin naman po ang makakagawa ng paraan kung paano po talaga babalik sa normal ang ating pamumuhay ngayong panahong ito. Okay. So malaking bagay po na tayo po ay patuloy na susunod sa mga ipinatutupad ng ating pong mga kagawad ng pamahalaan. At syempre, malaking bagay po na tayo ay kahit papano, syempre makipagtulungan na po tayo. Kung may nakikita tayong kung magsuot ng face mask ay nakababa, ipataas po natin. Kinakailangan, sabi nga po kanina ni Lieutenant Flores, ang pinatutupad nila ay hindi lamang po pagsusuot. Kasi marami po ang mga kababayan natin nagsusuot nga pero hindi naman po tama yung kanilang mga pagkakasuot ng kanilang mga face mask at saka mga face shield. Kaya malaking bagay po na ilagay po natin sa tama. Nagsuot na rin lang naman tayo ng face mask, ilagay na po natin talaga doon sa dapat kalagyan. At ang hindi po maganda, yung pong mga minsan sa mga tindahan o sa mga doon po sa mga malls, marami po dyan na nakasuot nga ng face shield na sa nasa ulo naman, ginagawang headband. Hindi po ganon, At kahit papano, dapat po ay nagpapatupad tayo kasi yung mga kababayan natin,
bawal pong pumasok ng mall na hindi po susunod doon sa mga health protocols. Pero, pangit naman po na nakikita natin yung ating mga empleyado at yung mga tindera, yung mga, minsan mga supervisor pa ng kanilang mga malls, ay hindi talaga sumusunod doon po sa mga protocols, sa mga health protocols. Kaya, number 1 po talaga, dapat ay sumusunod. Para kahit papano, hindi po tayo pamarisan. Tayo po yung nagpapatupad, tayo po ay unang susunod, no? Lalong-lalo na po yung mga yung mga kagawad ng barangay, naninita, yung pong mga nananaway doon po sa ating mga kababayan, dapat kayo mismo ay sumusunod, no? Minsan kasi nakakita ako, nananaway siya doon sa kanyang mga nakikita na mga nakababaang face mask, doon nakalagay sa baba, pero siya mismo ay ganun din. Kaya dapat lang po na ugaliin natin na sana po ay tayo mismo na tagapagpatupad, tayo mismo na nananaway sa mga sutel, ipakita po natin na tayo mismo ay sumusunod. Yan. Kaya hindi po pwede na tayo ay makikitaan ng butas na hindi tayo sumusunod. Pangit po yon. Okay? So, kailangan po natin na kung sakali, dapat po ay manatili sa pagsunod doon po sa ating mga health protocols. Makakaraos din po tayo, basta tayo ay ulitin po natin, basta tayo po ay laging nananalangin at lagi po tayong nagdarasal na dapat po ay makaraos na tayo at dapat po ay tayo ay tulungan, no? Na makaraos na dito sa krisis na ito, ay makakaraos din po tayo dyan, no? Okay mga kaisyo, medyo wala na po tayong oras. At syempre, tayo po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan at ganito rin pong oras. At syempre, dito po sa ating palatuntunang Issue Balita. Dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At good morning nga pala sa mga nakatutok ngayon, no? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga suki na mga patuloy na sumusuporta sa atin, no? Okay, mula po kay Mr. Joe Nuevo. Sabi po niya, good morning po, Idol Dan. God bless po. Okay, likewise, God bless din po at maraming salamat. Mabuhay po kayo at ang iyong pamilya. Sabi po ng ating mga kasamahan sa Laguna Provincial Mobile Force Company, good morning po, Sir Dan. God bless po. Okay, likewise. At mula naman po kay Miss Florinda Tibis, good morning, Issue Balita. Watching po from BBMS. Yan, good morning sa inyo, mga taga Zamboanga City. Ayun, nakatutok pala sa atin. Si Miss Florinda Tibis, ano? At sa kanyang mga kasama. Good morning nga pala, diyan sa mga taga BBMS. At hindi lang makontak si Ray, El Llorico pala. At good morning nga pala kay Mr. Walter Abrera San Antonio. At sila po ay patuloy na nakikinig. Ba't hindi sila makontak ngayon, ano? Problema ba ang komunikasyon natin? Bakit hindi makontak ang inyong mga cellphone? At good morning din po kay Mr.
Leo ng San Pablo City. Si paring Leo. Good morning. At syempre, magandang umaga rin po dyan po sa mga taga Caloocan City. Kay Miss Annabel Balasbas at kay Joel Nuevo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ayun, okay. So, good morning po sa mga taga Zamboanga, ha? Mga taga Zamboanga City. At lalong-lalo na po dyan sa mga taga Leyte, ha? Na miyembro ng BBMS, ano? Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaisyo. Kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado. Dito pa rin po sa ating himpilan ng J101.5 Big Radio. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At siyempre, tayo po ay patuloy na magbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, no? At siyempre sa mga maiinit na balita at mga impormasyon. At yon. Okay. So mga kaisyo, kami po ay pansamantalang nagpapaalam. Maraming po ang salamat mula po sa bumubuo. Sa lahat ng bumubuo ng ating palatuntunang Issue Balita. Maraming salamat po. Magandang umaga. Bye-bye.